Tama yan. Kaya hindi ko naiintindihan yang si Yusek Castro. Ayoko nang tawagin BFF, napakasinungaling no? Ah, na iniiba niya yung kasaysayan. Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung ikay tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang vice presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Hindi, ikaw na. Nagpabaya siya, binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo. Kung titingnan nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, Yusek Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Sa pag-ikot, sa una pa lamang ikot, ang umikot si Mayor Duterte. Si Mayor Sara, natandaan mo yon yung umikot siya on her own? Hindi ba naman yun garantiya na ako, magsisipag ako, makakuha ng boto nyo, liligawan ko kayo, at para na rin sa hindi kasamang presidente. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga ginagawa ng presidential press officer, no? Na imbis na pag-usapan ang mga nagawa nitong administrasyon na ito, she spends time hurling lies. Yun ang problema dito sa taong ito, puros kasinungalingan. Prof, nasurpresa ho ba kayo dito sa naging anunsyo ng Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 elections? Oo, nasurpresa ako dahil hindi ko akalain na ganong kadiin ang gagawin niya. Pero ako'y naniniwala na yung sinabi niya ay calibrated at talagang matagal na pinag-isipan kasi matagal nang hinihingi sa kanya na maging leader siya ng anti-Marcos bloc. Hindi ko sinasabing opposition dahil hindi ko maintindihan kung sino opposition ngayon dito sa bansang ito. Pero natutuwa ako at ginawa niya yung kanyang pananalita kahapon. Opo, yung timing, Prof, alam natin na nasa gitna po tayo ng yung pangamba o itong sinasabing magkakaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, alam naman po natin kung ano ngayon ang kasalukuyang administrasyon laban po sa Vice Presidente. Well, may isang parte dun sa kanyang speech na sinabi niya na oo, medyo hindi ito yung normal na behavior ng isang magde-declare na tatakbo, pero dahil sinira na siya, matagal na siyang pinagplanuhan at ginamit ang lakas ng administrasyon at ng pamahalaan. Tama lamang yung kanyang mga rason kasi ano pa ba naman pagsira ang gagawin sa kanya. Pangalawa, siguro ang mahalaga dyan, Admar, nakita natin may humabol pa ng impeachment, no? Na fourth impeachment. Hindi yun sa numero ng impeachment Dun sa charges na mapapagpatotoo later on during the hearing. Pero ang klarado doon, naiba niya yung arena ng gagalawan sa impeachment. Noong una, na walang pananalita o pahayag niya, siya ay tinataguri ang defendant, no? Ngayon, ay siya ang frontrunner. So naiba yung arena ng impeachment. Hindi na lamang siya yung hinahatulan at tinatapunan ng kung ano-ano. Pero siya ay naging frontrunner
para sa 2028. Alam mo, Jade, kung titingnan mo yung announcement niya, ang meron lang sa likod niya yung bandila. Wala yung Vice President seal, wala yung flag ng Vice President. So talagang purposely ginawa niya yun para ipakita sa taong bayan, ako yung ordinaryong sarang humaharap sa inyo. Hindi niya dinadala yung institusyon dito sa marumi at demolition na gagawin sa kanya. Pero nagbigay siya ng hudyat sa mga congressman, hindi na lamang ako defendant, ako ay tatakbo sa 2028. Sa tingin ko, yun ang pinakamahalaga na mensahe niya dito sa magiging impeachment ng Vice Presidente. Magkakaroon ng pagbabago, Prof. Baga ngayon, kung ako'y isang kandidato o may planong tatakbo sa darating na eleksyon, ay baga mag-iisip na ako, magdadalawang isip na ako kung kokontra ako dito sa pangalawang Pangulo na nagdeklara na ng kanyang plano sa darating na eleksyon. Oo, alam mo, clearly binago niya yung terrain na gagalawan. So ang hinuhusgahan nyo, isang tatakbo sa pagka-presidente. Hindi lang naman yun tuon sa mga legislators, tuon rin yun sa mga stakeholders sa 2028. Talagang minarkahan niya yung lupa, no? Talagang madiin yung linya na linagay niya at makikita natin doon na yung impact ng announcement niya buong araw kahapon hanggang sa Senate session, sa House session. Sa House session may tumulig sana. Sa Senado, nag-suspend sila ng matagal. Maraming pinag-uusapan yung ginawa ni Vice Presidente, no? Tama ba? Strategic ba? Sinagot niya lahat yun at klarado doon sa minention niya mga siyam na paghingi niya ng tawad. Clearly, yung siyam na yun ang plataforma niyang titindigan. At clearly, sinabi niya yon, hindi mahalaga sa akin sirain niyo ang pangalan ko. Mahalaga sa akin ang kinabukasan ng mga Pilipino, kabataan. So, pag tiningnan mo yung 5 pahinang pahayag, meron siyang ina-address at pinapatungkulan kung inyo lamang pakikinggan at hindi isinasara o linalagyan ng bias ang inyong mga isip. Opo. At napansin mo rin po, Prof, ng bago, yung panimula niyang talumpati o pahayag, gumamit po siya ng isang Bible verse. Ano ba yung personal comment mo doon sa kagamit po niya ng Bible verse? Binanggit niya yung Proverbs 19:21, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Oo, kasi alam mo nung umpisa pa yan, parang sinabi niya dun sa pahayag niya, unang buwan pa lang. Pero siguro nagkapag-usap kami dyan 2023 na nung sinabi niyang lahat na itinapon sa kanya. Ang kulang na lang itapon, di ba usually yung proverbial kitchen sink, tinapon na. Paano kung itapon yung bahay? So, ako noon, parati kong sinasabi sa kanya, alam mo, hindi ka dumadaan dito kung hindi ka hinahanda. Ngayon, at nabigyan siya ng mahabang panahon para pag-isipan ang mga bagay-bagay, natutuwa ako at yung Proverbs 19:21 ay kanyang nasabi. Kasi ano pa ba naman ang rason kung bakit siya ginaganito? Ginaganito siya, dinidemolish siya at de-demolish siya. Dahil sa 2028, dahil sa kagustuhan nila na sila ang magpatuloy, tauhan nila o sila mismo ang magpatuloy. Dahil na rin sa mga ginagawa nitong mga huling 4 na buwan. Masyado naman yung panggigipit ng ginagawa at
pagpapabaya sa bansa. At kung maalala po natin, Prof, bago siya naging Vice Presidente, yung panahon pa lamang ng kanilang kampanya, yung unit team, kasama si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang gusto talaga ng taong bayan, kung hindi ko nagkakamali, si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo ng bansa. Giveaway lang itong si Vice President, kaya ganito ang nangyari. Tama yan. Kaya hindi ko naiintindihan yang si Yusek Castro. Ayoko nang tawagin BFF. Napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan. Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung ikay tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang vice presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Hindi, ikaw na. Nagpabaya siya, binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo, kung titingnan nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, Yusek Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Sa pag-ikot, sa una pa lamang ikot, ang umikot si Mayor Duterte. Si Mayor Sara, natandaan mo yon yung umikot siya on her own? Hindi ba naman yun garantiya na magsisipag ako, makakuha ng boto nyo, liligawan ko kayo, at para na rin sa hindi kasamang presidente. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga ginagawa ng presidential press officer, no? Na imbis na pag-usapan ang mga nagawa nitong administrasyon na ito, she spends time hurling lies. Yun ang problema dito sa taong ito, puros kasinungalingan. So, itong ginawa ni Vice President Duterte, klarado naman yan kung ano talaga ang kasaysayan at kung paano ang desisyon na maging Vice Presidente siya. Marami nga nalungkot nung nag-decide siyang mag-slide down. Unang-una na dyan ang tatay niya. Pangalawa na dyan ang mga tao sa Davao. So, klarado yun. Huwag nating ibahin ang kasaysayan. At saka humingi na rin po siya ng apology ang pangalawang Pangulo. Ibig sabihin na admit niya na talagang kasalanan din niya na bakit ganito si Presidente Bongbong Marcos Jr. yung naupo sa halip na sa kanya, which is yun nga yung boses ng taong bayan na dapat siya ang maupo pero nag-giveaway lamang po siya, Prof, dito sa nangyaring ito. Tama yun, Jade, no? Bihira sa isang politikong humihingi ng kapatawaran sa isang desisyon na nagawa ng ilang taon na. Pero nakita mo naman yung paghingi niya ng tawad, sequential. Nagsimula siya sa na humihiningi ko ang tulong nyo para ipanalo siya, si BBM. Pagkatapos series na yun, no? Patawarin nyo ako doon sa mga nangyari sa ating bansa. Magmula ng yung tinatawag na baha, doon sa pang-aabuso, doon sa pagtaas ng presyo, doon sa seguridad ng pagkain, doon sa kalusugan, di ba? Klarado na lahat ng kasalanan nitong administrasyon na ito, hiningi niya ang kapatawaran kasi nga hindi na nabuo yung unity. So kung titingnan mo yung pahayag niya, nagsimula siya dun sa role ng kanyang buhay, no, na yung weight ng responsibility at yung acknowledgement na peacefully
ina-accept niya ang buhay niya ay hindi katulad ng iba. No? At sa akin, malaking bagay yun ang sinabi niya. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang katiwalian, ang kawalan ng katapatan. Malaking bagay yun sa isang kasama mo sa unit team, supposedly. So, this is a personal account, an insider account of the Vice President. And she laid to the public what she felt, what she realized, and what she hopes to do. So, pag nakarinig ka naman ng isang ganyan sa politiko, mapapaisip ka rin eh. Kasi klarado dun sa sinabi niya na kung demolition lang naman, sanay naman ako sa demolition, di ba? Matagal na ang inatake, ako, ang pangalan ko, etc., etc. So, there's nothing that is new that they will do. Ang nabalitaan ko lamang, talaga yung impeachment, i-demolish siya ng 2 buwan sa House of Representatives bago iangat sa Senado. So sisiguraduhin nilang bagsak na si Inday Sara. Opo. Yun ang challenge sa kanila. Sa tingin ko, itong pahayag na ito is really a declaration of war. Na tama na natahimik ako, na hindi ako umiimik, na minsan hindi mo nararamdaman yung presensya niya dahil nag-iisip rin siya. Pero ngayon, makikita natin na handa na siya. Dahil nasubukan na itong desisyon niya, na proseso na sa maraming mga challenges na pinagdaraanan. At alam niya mismo, Prof, yung magiging kahihinatnan ng kanyang desisyon ngayon bilang isang vice presidente. Kaya nga sa Bisaya, Prof, parang ang tawag namin yan, lunod patay na. Binabanatan ka na. Magpabanat ka na ng magpabanat. Kasi alam mo naman na yan talaga ang gagawin nila sa darating, lalo na't malapit na ang 2028 elections. Ngayon pa lamang ay alam natin at kayo mismo nagsasabi na sa marami natin mga panayam na pinaghahanda na itong darating na eleksyon. Oo, tama yan, MJ, no? Ibuhos na nila kung anong gusto nilang ibuhos, pero sa tingin ko, hindi tatahimik ang ating Vice Presidente. Itong kanyang pahayag ay hudyat na ready siya, dedepensahan niya ang pangalan niya, at dedepensahan niya ang taong bayan. Kaya humingi na siya ng tawad sa taong bayan eh. Hindi mo siya humihingi ng tawad dyan sa mga nakaupo. Diba? Wala rin siyang sinabi tungkol sa tatay niya. Diba? Ang lahat sinasabi, hindi gaganti yan. Pero pinababayaan niya yung proseso dahil ang sabi nga niya, previous to this pahayag, hindi siya ang hihingi ng tulong sa Pangulo dahil ang gumawa ng problema sa tatay niya ay ang Pangulo. So sila ang dapat mag-resolve nun. Tama naman yon. Opo. Pero makikita mo kung yung administrasyon went to that far para lamang siya durugin, they will do whatever para siguraduhin na siya ay hindi na contender sa 2028. Ang kagandahan, alam mo, marami nagsasabi, ay maaga yan, 28 months, masyadong maaga at baka dudurugin ang dudurugin. Marami kasing kailangan gawin eh. Wala siyang partido, wala siyang pondo, di ba? Ito ang ang tingin ko, magiging kampanya ito na ang taong bayan mismo ang gagalaw. Yes. Opo. At parati ko ang sinasabi, ang 2028, dyan sa mga kongresista na na-involve sa nakawan ng 1.5 trillion, ang sinasabi ko sa inyo, this is an anti-incumbency campaign for 2028. Opo. Tingnan natin kung sinong tatayo sa dulo. Opo, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, nakikita naman po natin, Prof, sa inyo pong mga surveys na isinasagawa at iba pang mga surveys, kahit dinudurog na
itong si VP Sara, simula pa nga lang ng kanilang termino, malakas pa rin po ang tiwala. Mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Oo, Jade, alam mo, kahit ano namang survey firm hindi lang yung amin no? Kahit na yung survey na pinapaboran yung mga ilan dyan, makikita mo yung tiwala. Sa akin ang mahalaga kasi yung trust. Yung tiwala. Kung mataas ang tiwala mo, madali mo ma-convert yan sa boto, sa preference. So, oo, nag-nosedive. Hindi naman nosedive, bumaba, incrementally bumaba. At yun ay dahil sa pagbanat sa kanya. At siguro yung merong instances dyan na sinagot niya dahil sa galit niya. Alam mo si Vice Presidente kasi normal na tao, you see what you get. 'Di ba? Siya yon. So kung galit siya, galit siya. Kung gusto niyang sabihin na may diin, sasabihin niya. Hindi siya yung mold ng politiko na alam natin na mag-sugarcoat, na magpapadulas, na gagamit ng kapangyarihan para makuha yung nais niya. Iba siya. Kaya ang hirap intindihin, sabi nga ni Congressman Erice, natatakot daw kahit daw yung mga civil society group, no? Natatakot ka dahil hindi mo kinikilala. Natatakot ka dahil ayaw mo siyang kausapin, ayaw mo siyang pakinggan. Natatakot ka dahil nabubuo yung mga pananaw na ilinagay sa utak ninyo na si Sara Duterte ganito, ganyan, ganyan. At mas malala pa sa tatay. So, yung myth na yan, na sinabi rin ng tatay niya, di ba, creates that image. Pero kung makilala mo siya, makausap mo siya, diretsong tao. Hindi nga magbi-meeting ng pagkahaba-haba sasabihin talaga sa'yo. At kung may tanong siya, sasabihin niya sa'yo, hindi siya yung politiko na mag-iisip ng, itanong ko kaya ito? Baka sabihin naman, hindi ko alam. Hindi. So she is not in the mold of previous politicians. Kaya hindi maintindihan nung nasa kabila. Pero yung supporter niya, alam mo, ang isa pa, Jade, na magandang nangyari, lumakas ang ground dahil sa announcement niyang ito. Ngayon may leader na ang anti-Marcos bloc. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Yung epekto nito sa impeachment, kasi alam natin numbers game ito, nakikita nyo rin po ba na sa hanay po na dyan sa, lalo na una, dyan sa Kamara, either dyan ba sa komite o di kaya sa kabuuan sa plenaryo, maiiba ang magiging tahak nitong proseso or itong impeachment case po laban kay VP Sara? Oo, maiiba yan. Saan ka naman nakakita? Ikaw ulit, ang mga politiko, very particular yan sa numero. Kung nakikita mo yung nagdeklara kahapon ay siya ang leading candidate, ikaw pa naman isasagasa dyan. Oo, hindi niya hawak ang COMELEC, yung mga traditional gatekeeper sa boto. Pero makita mo, pagbaba mo sa distrito mo, ang taong bayan nagsasalita at nagtatanong, hindi pa magbabago ang iyong boto dyan. Ang balita ko, Admar, may 106 composed of party list and Northern Luzon Alliance, 106. Mababa yun dun sa 256. Na 256 ba nung impeachment na una, no? Yung bang 106 tatagal? Sa tingin ko hindi kasi marami pa mga bagay-bagay na ang tawag ko doon extraneous variables na makikita natin sa mga susunod na araw. At yung mga yan ay magpapatungkol sa isang proseso ng impeachment sa presidente na hindi nila inalaw mag-prosper. Diba? Ang dapat lang naman, form and substance. Yung evidence, bayaan mong pag-usapan. Sinarado ka agad nila.
no? Kaya ako, ang appeal ko sa makabayan, wag na kayong maglaro. Laro kayo ng laro. Ngayon, hindi nyo maintindihan kung paano kayo sasayaw sa inyong sinimulan. So, ang akin, itong impeachment, apat, hindi ibig sabihin, pagdami ng impeachment charges, ganun na lamang ang kasalanan ni Vice Presidente kasi yun ang binubuo nila. Titingnan po natin ano ang katotohanan dyan sa mga charges na sinabi. At ang tingin ko, ang pinakadiin dyan ay yung confidential fund na yan sina Grace Piatos, etc. Klarado naman ho yan kung bakit gustong malaman kung sino si Grace Piatos.